Nag-e-excel naman ako sa trabaho ko, pero malas naman sa love life. Bawal ba maging emotionally stable at the same time masaya? Bakit may ganun na rule? Pagod na ako. We really can't have it all. Hello Dan, itago mo na lamang ako sa pangalang Jandy at hindi ko po babanggitin ang lugar kung nasaan ako ngayon. News reporter po ako and host ng isang local morning show. Galing ako sa isang long-term relationship, Dan. Over 5 years. My first love and I slowly drifted apart. Hindi naman toxic ang relationship namin, Dan. Pero iba ang direksyon na binigay sa amin ng kapalaran. As a media practitioner, ang bigat ng demands ng trabaho. Parang naging bahay ko na nga yung station eh. We barely see each other dahil sa schedule ko sa work. Ito ang tinuturo niyang dahilan why he fell out of love. Ang hiwalayan namin ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ko, Dan. Kasi sobrang mahal ko eh. Ang malala pa nun, siya pa ang nagtanong sa akin kung pwede ba kaming maghiwalay na. Siya ang nakipag-break sa akin. Simula nun, natakot na akong pumasok sa isang serious relationship. Especially with my demanding and crazy job. Baka hindi nila ako maintindihan. After nun, ang gusto ko na lang ay mag-enjoy sa buhay without being tied up. Pero dumating si Kirk, 27 years old. Isang businessman na taga dito rin sa amin. We met when I interviewed him sa isang forum. He got my number at parang bigla siyang nagpakita ng interes sa akin. Consistent naman siya, laging tumatawag, nag-update, talagang sobrang sweet, but too demanding at seloso. Sa akin parang iba na to. Hindi na to parang kaibigan lang. Ugali ko pa naman na ayoko laging kinukulit, ayoko nang binabakuran, yung nililimitahan lalo na kung hindi naman kita boyfriend. Ayoko rin na every now and then, tinatanong ako kung nasaan ako, anong ginagawa ko, kung kumain ka na ba. For me, sobra na. Kasi nga sobrang busy ko sa trabaho. Ang daming deadlines. Kumakausap ako ng iba't ibang tao at pati yun, pinagmumula ng selos niya like, what? Totoo ka ba? Bakit? I'm working. Pwede ba? Dumating sa point na sobrang selos niya, pinuntahan niya ako sa studio ng 5 a.m. kasi gusto niyang bantayan ang male guest namin sa morning show na doktor na cutie rin. Kaya tinanong ko siya. Ang sabi ko, bakit? Bakit ka nagsiselos? Ano ba kita? At sinagot niya ako ng, girlfriend kita. Nagulat ako, Dan. Paano? Kailan? Ang sabi ko, ay, girlfriend mo na pala ako? Hindi ako aware ah. Pero alam mo, Dan, pumayag na lang din ako. Parang, go. Sige. Funny nga eh. Walang formal na ligaw. Ni hindi nagtanong. Siya na yung nag-decide. Pero nagkasundo kami na itago lang ang relasyon na meron kami. Parang hindi ko pa rin kasi kaya na may ipapakilala ulit na boyfriend sa iba. Lalo at nasa proseso pa lang ako ng pag-move on mula sa previous relationship ko. Naging consistent and persistent naman si Kirk, Dan. At sa loob ng 5 months na ganun ang setup, wala siyang reklamo. Maliban na lang sa madalas niyang pagsiselos sa mga ini-interview kong mga lalaki. Hanggang dumating ang time na bigla na lang siyang nagbago. Parang all of a sudden, hindi na siya nag-text for like 3 days. Dinaloka na ako. Anong nangyayari? Umandar ang pagiging reporter ko at ang dami kong inalam. Inuna ko na sa Facebook. 'Di ba? Dati nakikita yung recently added friends. Ang gut feel or intuition pa naman ng mga babae is always correct. There's this one girl na nasa recently added friend list niya. Lagi ko siyang binabalik-balikan. Chine-check ko ang profile, ang wall, pero limitado lang ang nakikita kong photos. Every time na nag-o-open ako ng Facebook, parang may magnet na humihila sa akin para
i-check ang Facebook account nung babae. Hindi ko talaga mag-gets why I behave that way. Kaya naman, naghanap ako ng common friends namin and boom! May mutual friend kaming dalawa ng girl at kasama ko sa trabaho. Sakto at medyo close kami noon kaya tinanong ko if kilala niya yung girl. I asked kung pwede bang silipin ang wall niya. Sabi ko pa, cute siya no? Very kikay. Ang puti, no? Ang sexy. Ang ganda niya sa mga picture. Tapos sabi ng friend ko, ay, oo, ganyan talaga siya. Kahit nung college pa. Humirit naman ako ng, pwede ba natin i-open yung Facebook niya? May check lang ako. Buti na lang, pumayag siya nang walang tanong-tanong. Ewan ko ba? But gusto ko talagang i-check to appease my mind. Gusto kong malaman kung bakit may something sa akin na kating-kati na akong makita yung Facebook niya. Na parang may bumubulong sa utak ko na, tingnan mo yung Facebook. Nung time na yon, hindi ko talaga alam kung paranoid lang ba ako or talagang totoong may something sa babaeng to. Nung sinearch na ni workmate ang name at nakita namin ng wall ni girl, pak! Nanlaki ang mata ko, Dan. Si Jowa at the ate girl nasa pool, nagyayakapan and very very sweet. Ang dami nilang photos and videos together. Nung chinek ko yung dates kung kailan in-upload, yun yung time na hindi nagpaparamdam sa akin si Jowa. Kaya pala, sila palang magkasama. Habang tinitingnan ko ang timeline ng girl, gustong gusto ko nang magwala. Sumigaw, humagulhol. Pero hindi pwede kasi hindi naman alam ni workmate na jowa ko yung guy at kabit niya itong ini-stalk namin. Ang una kong ginawa, tinawagan ko si jowa. Siyempre, kalmado lang ako kasi may gusto akong malaman. So, kinausap ko siya sa phone. Ang sabi ko, hello love, musta ka na? Ba't naman di ka na tumatawag? Hindi ko na nagpaparamdam ah. Bakit? Ang sabi niya, sorry, na-busy lang ako. Marami lang ginagawa sa business. Sa isip ko, Dan, alam ko kung anong business ang pinagkakabisihan mo, loko. Ang sabi ko sa kanya, kailan mo ako bibisitahin? Kailan tayo magkikita? Date naman tayo. Tapos sinagot niya ako ng, hindi mo na ngayon. I'll let you know when ha. Busy lang talaga. Sorry. Yung heart ko nung time na yun, para na talagang sasabog. Buti na lang, nasanay na ako sa work na hindi masyado nagpapakita ng emosyon. Kinaya ko naman kontrolin, Dan. Ito yung unang beses na naranasan kong pagtaksilan at ibang naging epekto niya sa akin. Hindi ko alam kung anong masakit, ang heart ko ba, ang tiyan ko, o ang utak ko. Hindi ako nakatulog for 2 straight days. Yung heart ko talagang parang sasabog na. Grabe yung palpitation, grabe yung sakit at hindi ko alam kung bakit siya masakit. Siguro dahil sa hindi ko kayang ilabas ang emosyon ko. Nag-ipon-ipon na at ang bigat-bigat ng kargahin. Wala akong choice nung time na yun. Kailangan ko maging strong kasi may work ako. Taping, news writing. Hindi ako pwedeng magdrama dahil hindi nga alam ng mga tao na may jowa na ako. Ay, grabe. Literal na breaking news ito, Dan. Ang hirap maging mukhang okay while deep inside, I'm hurting. I found myself in an unexpected relationship that wasn't meant for the public eyes kasi nga ayoko munang sana mag-commit to begin with. Sana. Pero, nangyari na lang siya. Sinabi ko na lang sa sarili ko noon na, sige, baka sakaling matulungan niya ako, baka makamove on ako from my ex. In short, naging rebound si Kirk. But, what I believe was merely a rebound ay mag-iiwan din pala ng mas malalim na pagsugat sa puso ko. Time, I've been passing time, watching trains go by. All of my life, lying on the sand, watching seabirds fly, wishing there would be someone waiting.
Something's telling me it might be you. All of my life looking After nung pangangamusta ko kay Kirk, naging sweet naman siya sa akin ulit. Tumatawag na siya ulit at bumalik na siya sa dati niyang ugali na ini-inform ako sa kung ano mga ganap niya sa life. Pero hindi niya alam na alam ko na ang mga kalokohan niya. Hindi ko muna pinaalam kasi para may gusto pa akong imbestigahan. Gusto kong harap-harapan na makita ng sarili kong mga mata ang kalokohan niya. Sa totoo lang, Dan, ang hirap na. Hiding my pain is like holding back a storm with bare hands. Konting pitik na lang and I'm ready to shatter. Wednesday nang madiscover ko lahat. Saturday, nakita kami dahil gusto ko na sanang tapusin ang relasyon namin. Kasi ako yung nagsasuffer. Ako yung hindi makatulog. Ako yung parang lahat na lang masakit. Nagpaalam siya na pupunta siya sa isang party. It so happened na may friend ako na friend din niya na a-attend nung same party na pupuntahan niya at in-invite din ako. Nag-yes ako kaagad. Bigla ako nakaramdam ng ibang tapang nung araw na yon. Pakiramdam ko kasi, dito ko na siya mahuhuli at handa na ako. Kailangan ko siyang harapin. Kailangan kong ma-witness yung pagtataksil niya. Nung nasa venue na ako, wala siya. Wala sila. Pero nandun yung mga barkada niya. Sa kanila ko nalaman na, totoo nga, may relasyon si girl at si Kirk. Sa mata ng mga kaibigan niya, legal sila nung babae kasi wala namang nakakaalam na magkarelasyon kami. Ang sakit-sakit, Dan. Gustong tumulo ng luha ko pero pinigilan ko. Gusto ko sanang mahuli sila kaso nauna pala silang umuwi. Hinatid niya yung girl. Nung nakabalik na si Kirk sa party, nagulat siya na nandun ako. Saka ko siya kinausap. Ang sabi ko, narinig ko na ang gusto kong marinig. Anong masasabi mo? May gusto ka pa bang ipaliwanag? Hindi ako uuwi hanggat hindi mo ko kinakausap, Kirk. Wala naman akong intensyon na mag-iskandalo sa party na yon. Ang gusto ko lang, matapos na ang lahat. Malabas ko na yung sakit. I begged him, please give me back my peace. Tinanong ko siya kung love niya ba yung girl. Pero hindi niya ako sinagot. Tinanong ko siya, mahal mo ba ako? Hindi rin siya sumagot. Hanggang sa pinapili ko siya. Ako ba? O siya? Sinagot niya ako ng, bakit? May magbabago ba kung malaman mo ang totoo? Dun ako nadurog. Wala akong matinong sagot na nakuha sa kanya kaya tinigil ko na. Hindi ko na siya pinilit pa kasi alam ko naman na walang patutunguhan ng pag-uusap na yun dahil ayaw niyang sumagot ng maayos. Ang sabi ko sa kanya, sige, aalis na ako. Gusto ko na magpahinga. Nung gabing yun nakatulog ako. Pagkagising ko kinabukasan, tinext ko siya kung pwedeng magkita ulit kami para mag-usap. Nung una ayaw pa niya pero sabi ko, maawa ka naman sa akin. Huwag kang maawa sa sarili mo. Maawa ka sa akin, please. Kaya nagpakita siya. I ended things with him. Sinabi niya sa akin na, mahal kita. Sinagot ko siya ng, anong love? Nasaan ang love doon? Kasi the fact na hindi ka makapili, alam ko na Dahil nahihirapan kang mamili, ako na yung bibitaw. Kasi parang, I'm fighting a losing battle kapag kaming dalawa sa buhay mo. Hindi pwede yun. Hanggang sa huli, naging kalmado ako, Dan. Pinili ko magparaya kaysa lumaban. Kasi ang totoo, wala na akong kakapitan. I wish him happiness and all the best in life. Totoo to. Alam ko naman kung saan ako nagkulang, kaya tinanggap ko na. Sa totoo nga, we really can't have it all. May pagkukulang ako, I know. I'm so focused on my career na nakalimutan ko ang obligasyon ko bilang isang girlfriend. Pero naniniwala rin ako na hindi yun rason para magloko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat, Dan.
Ang kwentong ito ay kwento ni Jandy. Sabi mo, ako lang dyan sa puso mo. Sabi mo, di ka magpapago. Sabi mo, magpakailanman. Sabi mo, di ako iiyak. Sabi mo, di mo ko iiwan. Sabi mo, sa'kin lamang iikot ang iyong mundo. Sabi mo, pag-ibig na walang hanggan. Sabi mo, tanging ako lamang. Walang iba, Walang iba sa puso mo. Sabi mo, pag-ibig na walang hanggan. Sabi mo, tanging ako lamang. Walang iba sa puso mo'y walang lungkot. Sa piling mo, sabi mo. At yan ang kwento na pinadala sa atin ni Jandy na hindi sinabi kung nasaan siya. Jandy, maraming salamat sa pagsulat sa love letters. Kwento mo kay Dan. At yes, ito na yung part na magkakwentuhan na tayo about dito sa letter na pinadala mo. No? Ano ba? Ano ko ba susimulan? Siguro, doon na lang ako muna magbabangko sa line mo na parang pagswerte ba sa career? Kailangan ba malas sa love life? I don't think so, no? Hindi lagi namang ganun yung pagkakataon, no? Meron namang mga relasyon na okay ang career, okay din ang love life, no? Mapapasana all ka na lang talaga. Pero hindi natin pwedeng isipin. Ako may ganyan kasi akong paniniwala na parang kapag iniisip mong ganun, no? Parang minamanifest mo na, ay, swerte na ako sa career. Feeling ko, mamalasin na naman ako sa love life. Nangyayari talaga siya, no? 'Di ba yung manifestation nga na sinasabi nila. So, siguro for me yun yung una nating alisin muna sa isip mo, no, na hindi dahil panalo ka na sa career, talo ka naman sa love life. Hindi laging ganoon. So parang for me mas magandang isabihin mo or kumbaga i-manifest mo na okay yung career mo and sana next time maging okay rin yung love life mo para win-win, no? Para ikaw naman yung sinasabihan nila ng sana all. Kasi malakas ang words, no? Talagang words are powerful. Kung anong ibato natin sa universe, hindi mo alam, nakikinig siya, ibabalik niya sa'yo. At kung ganito yung simula pa lang pinaniniwalaan mo or tumatakbo sa isip mo, hindi lang sa pagjojowa, no? Maaring sa pera, sa career mo, sa health mo. So, be careful with your words kasi nagkakatotoo talaga yan. And isa pang point, I think pareho kayong may pagkukulang, no? Pareho kayong parang ano yan, yung kumbaga kung mag-acquire ka ng property. Wow, mag-acquire ng property. Napunta tayo sa real estate. Hindi, 'di ba may tinatawag tayong due diligence, no? Kumbaga, yun yung part na kailangan mo i-examine lahat ng mga papers, documents na kailangan mo doon sa bibilihin mong property para alam mo, no, para talagang makaiwas ka sa scam, makaiwas ka sa gulo na pwede mong makuha sa pag-acquire mo ng property. Sa pag-ibig, ganyan din. So, meron din tayo dapat due diligence, no? Kasi ayon dito sa kwento mo, parang wala pa kayo masyadong getting to know each other. Parang nadala ka and inamin mo nga rin na rebound mo siya, no? So parang ikaw, nagmo-move on ka, parang gusto mo makalimot, sinagot mo na lang tong si guy na parang nag-pop lang out of nowhere. And meron niyang consequences na kasama. Yan, katulad yan. So hindi mo alam kung anong totoong ugali niya. Hindi mo alam kung gaano ka-pure yung intentions niya sa'yo. And kahit sabihin mo na try lang yan, na parang sige, okay lang ngayon lang for in the meantime habang nag-move on ako. Syempre, lagi kayong magkausap, no? Naglumalabas kayo, 'di ba? So, kahit papaano may mabubuong feelings and ang ending may masasaktan sa inyong dalawa. And obviously, ikaw 'yun, no? Alamin natin kung anong background ng family niya, ano ba siya as a tao, paano ba siya magalit, ano mga ayaw niya, mga gusto niya.
take it easy, no? Isihan mo lang, sabi nga nung famous philosopher na kilala ko. Isihan mo lang, ate. Kasi hindi madadala sa santong paspasan yan eh. Kung gusto mo yung parang wala lang, walang feelings and all, dapat nakipag-date ka lang pero walang commitment. Hindi ka umuo nung sinabi niya sa'yo na, oy, girlfriend na kita, dapat hindi ka umuo doon. Kasi kung hindi ka pa rin naman sigurado sa kanya, dapat nag-chill ka pa ng konti. Okay lang yun, lumalabas kayo, pero walang commitment. Para, di ba, hindi ka umaasa, ba't di ka na tinetext, hindi ka napapraning. Kasi, di ba, sayang sa oras, sayang sa energy yung mga ganyan. Yung napapraning ka sa isang tao na karelasyon mo. Ang relationship, dapat masaya, dapat nakaka-inspire. Kapag ang relationship, ang dulot sa'yo ay pagkapraning, pagkabahala, no? Pagkapuyat, di ka makatulog, I think may mali sa relationship ninyo. So, baguhin ninyo habang maaga pa. Or, wag mo munang simulan para hindi lalong lumalim at lumaki yung sugat at problema. Saan ang gagaling yung mga sinasabi ko? At, napaka-importante ng label, no? Di ba na-discuss ko na yan dati, yung DTR, Define the Relationship. Ano ba kayo? Naglalandian lang ba kayo? Magjowa ba kayo? Dapat laging yan lagi ang dapat nasa unahan, mga guys and girls. Ha? Huwag niyong kakalimutan. Yan ang sabi ni Dan. Well, tapos naman na siguro tong kwentong to. Naka-move on ka na ulit mula doon sa pag-move on mo na hindi naging successful. So, alam mo na next time, no? Take your time. Enjoyin mo yung era mo na, di ba? Ang saya ding isipin na ano ka sa career mo, na successful ka. Kasi it will attract yung mga tao na meant to be para sa'yo, no? Kumbaga, very compatible talaga para sa'yo. So, pagpatuloy mo lang yan. I'm happy na okay ang career mo. At sana tumaas pa yan ng tumaas hanggang sa habul-habulin ka na lang ng mga lalaki kasi you're there na, no? Hindi yung ikaw yung nagpupuyat kasi hindi ka makatulog kasi feeling mo may babaeng kasama yung lalaki dinojowa mo. Alright? Alright. Maraming salamat once again, Jandy. Jandy parang palabas dati sa yung classic na K-drama. K-drama nga ba yun? Si Jandy. Anyway, thank you so much, Jandy. At sa lahat po ng mga gusto ring mag-share katulad ni Jandy ng kanilang mga kwento dito sa Love Letters, Kwento Mo Kay Dan, ipadala lamang yan sa aming YouTube account. Hindi pala YouTube. Ipadala lamang yan sa aking Facebook account, Dan Capucion, or sa aking TikTok account, @Dadanthology. No? Mag-message ka lang doon. Ako nang bahala. Aayusin namin ang kwento mo at magkukwentuhan tayo dito sa KMKD. Alright? Hanggang sa muli, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, Kwento Mo Kay Dan. Bye!